Ang binatang si Crisostomo Ibarra ay isang Pilipino na pinag-aral ng kanyang ama na si Don Rafael sa ibang bansa. Naghanda ng isang salo-salo sa bahay ni Kapitan Tiago para salubungin ang binata. Inimbitahan ang ilang panauhin katulad ni Padre Damaso, Padre Sibela, Teniente Guevara at Doña Victorina. Dito pinakilala ni Kapitan Tiago si Ibarra bilang anak ng kanyang namayapang kaibigan. Nakipagkamay si Ibarra kay Padre Damaso, ngunit tiningnan lamang ito ng prahil. Nang makausap ni Ibarra si Teniente Guevara, nalaman nitong napagbintangan ang kanyang ama na pumatay ng isang kawani. Nakita ito ni Padre Damaso at inuutos na hulihin at ikulong si Don Rafael. Nakulong ang kanyang ama at imbis na makalaya na ito ay patong-patong ang kasalanan na pinataw ng mga praile. Ito ay nagkaroon ng malubhang sakit hanggang sa mamatay. Kinabukasan, binisita ni Ibarra si Maria Clara sa kanilang bahay at masaya nilang pinag-usapan ang kanilang liham. Dito na rin nagpaalam si Ibarra kay Maria Clara na nais nitong puntahan ang libing ng ama. Nagtataka si Mang Adong at Ibarra kung nasaan na ang pluntod sapagkat ito ay hukay na lamang. Dito niya nalaman mula sa sepulturero na ito ay sadyang pinahukay ng kura paroko. Agad-agad na pinuntahan ni Ibarra si Padre Salvi at tinanong kung bakit niya inalipusta ang libing ng ama. Nagalit ang kura sapagkat si Ibarra raw ay walang respeto sa utos ng Diyos. Sa sobrang galit ni Ibarra ay natulak niya ang kura at muntikan ng bagbugin. Sa kabila ng lahat, di pa rin balak ni Ibarra na maghiganti. Dahil pangarap ni Ibarra na magpatayo ng paralan sa kanilang lupain. Isang gabi, umuwi si Basilio na duguan ngunit wala si Crispin. Ito ay kanyang pinuntahan sa kumbento ngunit di niya nakita at dahil dito, si Sisa ay nasiraan ng bait. Hanggang sa siya ay hinuli ng mga Guardia Civil sa pag-aakalang tinago niya ang dalawang anak pati na ang mga ninakaw nito. Naghanda ng salo-salo ang alkalde pagkatapos ng basbas. Ilan sa mga imbitado ay sina Maria Clara, Ibarra, Padre Damaso, Padre Salvi at ilang mga tauhan. Muli na namang ininsulto ni Padre Damaso si Ibarra. At dahil dito, di nakapigil si Ibarra at tinutukan niya si Padre Damaso ng kutsilyo. Muntikan na niya itong mapatay, buti na lang at napigilan siya ni Maria Clara. Dahil sa pangyayari, sinamantala ni Padre Damaso ang pagkakataon. Pinatawan ni Padre Damaso si Ibarra na isang ekskomunikado at kailanman ay hindi na muling makakatapak ng simbahan. Balak ni Padre Damaso na ipagkasal si Maria Clara kay Alfonso Linares dahil para sa kanya, si Ginoong Linares lang ang makakapagbigay sa kanya ng magandang kinabukasan. Galit na galit si Padre Damaso sa ginawa sa kanya ni Ibarra. Nagmamakaawa si Maria Clara sa kanyang ninong na hindi siya ipapakasal sa kahit na sino lang. Si Ibarra ang kanyang mahal at siya lang ang bukod tanging papakasalan nito. Isang hapon, habang naglalakad sila Piloso Potasio at ang kaibigan, kita nila ang bangkay ng isang bata. Kung hindi sila nagkakamali, bangkay ito ni Crispin. May naganap na pagsalakay sa isang kwartel at si Ibarra ang pinagbintangan. Siya ay nakulong ngunit tinulungan siya ni Elias na tumakas. Nagpunta muna si Ibarra kay Maria Clara
para magpaalam. Gusto ni Ibarra na makipaghiwalay, ngunit hindi pumayag si Maria Clara. Pinaliwanag ni Ibarra na siya ay isa ng pugante. Marami pa ang posibleng mangyari nito sapagkat si Maria ay bata pa. Balak ni Maria Clara na sumama, ngunit hindi pumayag si Ibarra. Agad-agad na pumunta sina Ibarra at Ilyas sa lawa para tumakas papuntang Maynila. Sakay ng isang bangka, nakita sila ng gwardyang sibil at pinaulanan sila ng bala. Noche buena na nang nakarating si Ilyas sa lupain ng mga Ibarra. Doon niya naratnan si Basilio at ang malamig na bangkay ni Sisa. Sinabi ni Ilyas na mamamatay siyang hindi makikita ang liwanag. Ngunit sana sa makakakita ay babatiin nila ito ng buong galak. Sa pag-aakalang patay na si Ibarra, nagdesisyon si Maria Clara na pumasok sa kumbento para maging madre. Hindi na ito napigilan nila Padre Damaso dahil ito raw ay magpapakamatay kapag hindi siya papayagan ng mga ito.